Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader. Sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Tether USDT. Isa po siyang stable coin. Yan, kung saan ay meron daw po siyang problema sa kanyang pegging stability. Yan, parang hindi po siya stable or parang yung kanyang pagkakapareho sa value ng US dollar ay mukhang hindi po yata parang madalas itong nagkakaroon ng malaking pagkakaiba. Yan. Kasi kung pag sinabi po natin na stable coin ay dapat kung ano yung value ng USDT ay yun rin po yung value ng US dollar. Ngayon, ang tawag po pag yung kanilang value ay medyo hindi magkatugma ay tawag po dyan ay depegging. Ayan, or yan, nagkakaroon siya ng depegging kasi hindi po sila magkatugma. At sabi rito ay meron pong isang analyst na napansin daw po nila na medyo nagkakaroon siya ng problema sa pegging stability nito. Kaya yan po ang ating malalaman kung ano nga ba ang nangyayari ngayon kay USDT. Pero bago pa tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Tether's USDT stablecoin has peg stability issue, says an analyst. Ayan. Mukhang hindi po ito isang magandang balita. Isa po itong malaking problema kasi lalong-lalo na sa mga traders, mga holders na rin. Kasi ginagamit po natin si Tether, si USDT bilang parang ma-preserve yung value ng ating fund. Yan, kung sabihin natin ay kung pag bumabagsak ang presyo ng isang cryptocurrency kung saan tayo nag-i-invest. Yan, bumabagsak ay ilalagay po muna natin yung ating funds sa Tether or USDT. At tayo ay nag-aabang na kung pag ito ay bumagsak sa mas mababang presyo ay yan, bibili tayo at gagamitin natin yung ating stable coin or USDT. Ayan, kasi hindi po siya naapektuhan sa pagbagsak ng mga cryptocurrency. Ngayon, kung pag umaakyat na naman yung kapag umakyat na yung market price ng ating crypto asset, ay binebenta naman natin ito at pinapalit natin sa mga stable coin. Yan, tulad ni USDT. Ayan, para kung pag umangat ito, uh, meron na naman tayong naipon or lumago yung ating USDT para sa tuwing pagsapit naman na pagbagsak ng mga crypto asset ay yan, meron tayo ulit pambili. Kaya yan, mahalaga po ang role ng mga stable coins sa mga investor, mga nag-i-invest at saka lalong-lalo na po sa mga traders. And one of the most popular on the market, Tether's USDT stablecoin has a peg stability problem, says analyst Kaiko Research. Moreover, Kaiko has noted that the digital asset has experienced a depegging throughout the month of August. Subsequently, they explained the reasoning behind the issue. Ayan, meron pong napansin ang Kaiko Research analyst po na ayan, napansin po nila na meron daw pong depegging issue, depegging stability ang USDT ngayong buwan ng August. Ayan, the stablecoin remains one of the most important in the digital asset industry, with PayPal recently entering the fray with its PYUSD option. The competition is only set to grow. Now, Tether is set to combat a growing issue with its value stability through its current peg system. Ayan na nga po. Meron po palang naglabas po pala si PayPal ng kanyang stablecoin na rin. PYUSDT po ang PYUSD ang tawag rito. Stablecoin na rin po ito at walang pagkakaiba kay USDT na Tether. Kaya ayan, dumarami po ang mga stablecoin at talagang yung competition po rito ay talagang ayan, dumarami at mas lalong nagiging yung kompetensya ay mas nagiging parang matindi kasi pare-pareho lamang po yung mga stable coin na ito na yung kanilang value ay nakadikit sa US dollar. Ngayon yung parang labanan po rito ay yung stability ng kanilang peg, pagkaka-peg sa US dollar.
Ayan, kasi kung pag laging stable ito, yan mas lalong sabihin natin is 1:1. Ang 1 USDT ay is laging equivalent to 1 US dollar. USD na fiat currency ay mas maganda po ito. Mas diyan po natin makikita na mas reliable ito or maaasahan. Kasi yung mga ibang stable coin ay medyo malaki po yung kanilang difference. Sabihin natin ay yung may isang stable coin is mga nasa 0.95 ganyan is equal is to 1. Yan. Ganyan po yung kanilang mga yung kanilang ratio. Medyo may difference. Kaya yan po yung magiging labanan ng mga stable coins na nagsisilabasan ngayon. Ngayon ito po yung post ni Kaiko Research. USDT has been depegging all month. Why hasn't anyone noticed? In this week, deep dive, we propose a novel method of rating stablecoin depegs. Check it out. Yan po ang sabi ni Kaiko. Napansin daw po nila na nagkakaroon ng depegging si USDT ngayong nakalipas na buwan, ngayon na August po. Yan at bakit raw nagtataka siya kung bakit wala raw parang nakakapansin dito. Ayun po yung mga stable coin natin, USDC, BUSD, USDT, DAI at saka TUSDT. At syempre ang bagong pasok na si PYUSD. Ayan na pagmamay-ari ni PayPal. Ayan na yung tungkol po rito kay BUSD mukhang malabo na magpapatuloy o parang malabo po si BUSD na magtatagal ito. Kasi tatanggalin po ni Binance ito na hindi na po nila susuportahan ang BUSD. Kaya sa tingin ko ay hindi magtatagal ay yan magsasara si BUSD. Tether's USD peg stability problem. A stablecoin is a digital asset that is pegged to fiat currencies, thus presenting a trusted digital currency for consumers. Indeed, these kinds of tokens are pegged to something like the US dollar or the British pound, providing less volatility than traditional crypto with the digital benefits of the technology. Kaya yan po yung talagang purpose ng USDT. Ayan. Para ito ay mag-represent or ito ay parang nagsisilbing fiat currency dito sa crypto markets. Kasi noon, ang gamit po noon ay direct na US dollar po yun, fiat currency. Pero yan na nga, nagkaroon ng problema yung mga crypto dahil sa ipinagbawal pong gamitin ng direkta ang fiat currency dito sa mga cryptocurrencies. Kaya ang ginawa po nilang solution dito ay gumawa po ng stable coin. Yan ang community ng crypto at yan na nga si USDT. Mga USDT, mga stable coin, mga USDC at saka marami pang iba. Ayan, yet one of the most prominent on the market has found an issue with its current peg to the dollar. Specifically, Tether's USDT stablecoin has a peg stability according to analyst Kaiko Research. Consequently, this lead the asset to defy its name entirely. Ayan. Si Tether ay nakitaan daw po pero hindi pa rin yan malalaman natin. Ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng mga depegging nitong nakalipas na buwan. Kaiko noted that the USDT stablecoin had been depegged throughout the month, something that is certainly not desired for the crypto, as its stability is a mainstay of its adoption. This has typically been linked to a variety of factors like redemption fees, liquidity reductions, and redeemable minimums that Tether establishes. Ayan. Marami pong mga factors ang posibleng dahilan para magkaroon ng DPEG ang isang stablecoin na tulad ni USDT. Kaiko analyst Ria Kari has not introduced a brand new measure called DPEG severity. This is based on trading volume, showing that the severity threshold for depegging drops as trading volume grows. The metric shows that other stablecoins do experience depegging but not on the level of Tether's USDT. Ayan, halos lahat naman daw po ng mga stablecoin ay nakaka-experience ng depegging. Ayan, kung ganyan po kasi yung nangyayari sa isang stablecoin ay nagpapakita lamang po na hindi po parang nanghihina na po ang stablecoin kung ganyan nagkakaroon siya ng depegging. At hindi po yan magandang sinyales. These similar situations from other options were notably less drastic or sensitive than
than Tethers. Furthermore, the most dramatic example of depegging took place on August 7. Then USDT was trading at a 2% drop from its $1 peg across platforms, which allows that Kaiko may be onto something which with its research of the assets depegging tendencies. Yan na nga. Patuloy na inoobserbahan po ni Kaiko si USDT. Lahat po ng mga USDT kasi malaga po na kailangan nating bantayan yung kanyang performance. Yan, kung pag nagdidepeg po ba ito or nananatili itong nakapeg sa fiat currency. Kasi isa na rin po itong magandang sign. Yan, para hindi po tayo, kasi magkakaroon po tayo ng pwede po tayong magkaroon ng malaking loss dito kapag ganito hindi natin binabantayan yung equivalent yung peg ng mga stable coins sa USDT. Ngayon, ang sabi po ni Kaiko rito, ayan, dahil sa napansin nila na may mga pagdipeg ang Tether nitong nakaraang buwan ng August, ay hindi naman po nila masabi kung ano talaga yung dahilan. Sabi nila ay marami raw mga factors, marami raw pong mga dahilan kung bakit ito ay nagkaroon ng depegging. Kaya yan, pero ang mahalaga ay nakakabalik po siya bumabalik naman po siya sa kanyang dating presyo or tumatapat sa presyo ng fiat currency na US dollar. Yan naman po nakakabalik. Pero ayan, yung kapag lagi kasing nagdidipeg yan, ay isa po itong sign na parang nanghihina na ang isang stable coin. Kaya parang dahil dito ay parang medyo nababahala yung si Kaiko. At syempre lahat din ng mga lalong-lalo na yung mga gumagamit ng dito kay USDT. Kaya yan ang masasabi ko rito. At yan, kailangan nating bantayan. Check natin na rin natin yung value ng mga USDT, mga stable coins natin na mga hino-hold natin dyan. Lalong-lalo na kung pag tayo ay sabihin natin ay magka-cash out tayo siguro. Ayan, i-convert na natin ito sa Philippine peso. At i-cash out na natin mula sa sabihin natin ay ginagamit natin si Binance. At yan nga, ibebenta natin yung ating USDT ay yan, mas maganda po na i-check muna natin yung value nito, kung hindi ba ito bagsak or ito ay nakapeg pa rin sa value ng US dollar. At yan po ang aking masasabi tungkol sa balitang ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.